Andres ay ang kapatid ni San Pedro at isa ring mangingisda. Sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ay naging tagasunod ni Juan Bautista. At noong ipakilala ni Juan Bautista si Jesus bilang Kordero ng Diyos, si Andres at ang isa pang alagad ay nagsimulang sumunod kay Jesus. At pagkatapos ay ipinakilala niya si Jesus kay Pedro. Dahil dito, tinatawag si Andres na Protokletos o ang unang tinawag. Kung ang kapatid niyang si Pedro ay namatay sa krus na patiwari, si Andres naman ay namatay sa krus na Hubiskay o Ekis. San Felipe. Katulad ni San Andres, si Felipe ay may pangalang Griego. Si Felipe, tulad ni San Andres at Pedro, ay galing din sa Betsaida. At ayon kay Juan, matapos tawagin sina Andres at Pedro, ay tinawag naman ni Jesus si Felipe. Noong huling hapunan, si Felipe ang nagwika ng Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. At noong bago paramihin ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda sa pagpapakain sa 5,000, sinubok muna niya si Felipe at itinanong sa kanya, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ayon sa tradisyon, si Felipe ay tinugutan ng ulo sa Hierapolis. San Bartolome. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay anak ni Ptolome. Kilala rin siya sa pangalang Nathanael. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, nakilala ni Nathanael si Jesus sa pamamagitan ni San Felipe. Noong ibinalita ni Felipe sa kanya, natatagpuan na nila ang tinutukoy ni Moises at ng mga propeta sa kanilang mga kasulatan. Sumagot si Nathanael ng, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? At noong sila'y nagkausap, sinabi ni Jesus sa kanya, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos. Sinasabing si San Bartolome ay dinalatan ng buhay at namatay sa Albanopolis. San Mateo. Si San Mateo ay ang may akda ng isa sa mga ebanghelyo. Siya rin ay dating maniningil ng buwis. Habang nakaupo si Mateo sa tanggapan ng buwis sa Capernaum, siya ay tinawag ni Jesus upang maging isa sa kaniyang mga apostol. Dahil dito ay pumunta ang maraming maniningil ng buwis at makasalanan kay Jesus. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Natigil sila ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ayon sa tradisyon, siya ay ipinapatay ng hari ng Ethiopia habang nagdiriwang ng banal na misa. Santiago, anak ni Alfeo. Kilala rin bilang Santiago el Menor. Si Santiago ay ang anak ni Santa Maria Jacobe. Sinasabing si Santa Maria Jacobe ay kapatid o malapit na kamag-anak ng mahal na Birheng Maria. Kaya si Santiago el Menor ay pinsan ng ating Panginoon. Siya ang unang obispo ng simbahan sa Jerusalem. At sinasabi rin na siya ang may akda ng sulat ni Santiago na nasa ating Biblia. Siya ay binato at pagkatapos ay pinalok hanggang sa mamatay ng mga Hudyo sa lungsod ng Jerusalem.
Kasi di ba nakita ko nung listahan ng gay? Parang doon. San Simon Makabayan. Siya ay tinatawag din na Simong Cananeo marahil dahil siya ay galing sa Cana sa Galilea. Kilala rin siya bilang Simon el Celote. Sinasabing siya ay dating miyembro ng kilusang politikal na tinatawag na Celotes na uudyok sa mga mamamayan ng Judea na magrebelde sa mga Romano at paalisin ang mga ito sa Israel sa pamamagitan ng armas. Kaya't sa Pilipino, siya ay binansagang Makabayan. Ayon sa tradisyon, sila ni San Judas Tadeo ay tumungo sa Ehipto at pagkatapos ay sa Persya o maaari rin sa Libano kung saan sila pinatay. San Judas Tadeo. Pinaniniwalaan na siya ang tinutukoy na Judas na pinsan o kamag-anak ng Panginoon at marahil siya rin ang may akda ng sulat ni Judas na nasa Biblia. Makikita sa kanyang suot ang tinatawag na imahen ng Edessa. Siya ay namatay maaari sa Persya o sa Beirut kasama ni San Simon Makabayan. Siya ay kilala bilang patron ng mga nasa gipit na kalagayan at may mga imposibleng kahilingan. Santo Tomas. Si Tomas ay kilala rin bilang Didymus. Ang ibig sabihin ay kambal. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, wala si Tomas noong linggo ng muling pagkabuhay. Kaya't noong sinabi ng mga apostol na nakita nila ang Panginoon, winika niya, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nagpakita muli si Jesus sa kanila at sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." San Lazaro. Siya ay galing sa lugar na ang tawag ay Betania. Ayon kay San Juan, siya ay binuhay ni Jesus 4 na araw matapos niyang mamatay. Dahil sa nangyaring ito, maraming mga Hudyo ang naniwala kay Kristo. Ang himalang ito ang nakindaan upang planuhin ni Caiphas at ng Sanhedrin na ipapatay ang Panginoon. Binalak din ng mga punong pari na ipapatay si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Santa Maria de Betania. Isa siya sa mga kapatid ni San Lazaro. Nakasulat sa Ebanghelyo ni Juan na si Maria ng Betania ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paa ng Panginoon at pinunasan ng paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhok bago siya pumasok sa Jerusalem. Noong namatay si Lazaro, nasusulat na nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Dahil dito, si Jesus ay tumangis.
Santa Marta. Siya ay kapatid din ni Lazaro at ni Maria ng Betania. Siya ay larawan na aktibo at kumikilos sa paglilingkod sa Diyos, habang ang kapatid niyang si Maria naman ang larawan ng tahimik at mapagmahal na nakikinig na pagsunod sa Panginoon. Bago buhayin si Lazaro, kay Marta winika ni Jesus ang mga salitang, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." San Nicodemo. Si Nicodemo ay mukhang mababasa sa Ebanghelyo ni Juan. Siya ang nagdala ng 100 libra ng mira at aloe nang si Jesus ay libing. Siya ay isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na lihim na pumunta at nakipag-usap kay Jesus isang gabi. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang babaeng Samaritana. Kilala rin bilang Potina. Sa Ebanghelyo ni Juan, siya ang babaeng nakausap ni Jesus noong naupo siya sa balon ni Jacob sa pagkapagod sa paglalakbay. Kumpi sa kanya ng maiinom si Jesus, at nagtaka itong Samaritana sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Dahil dito, sinabi ni Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Matapos ang kanilang pag-uusap, iniwan ng babae ang kanyang panga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo." Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at punta kay Jesus. San Ilongino. Pagkamatay ni Jesus sa krus, may isang kawal o senturyon na sumaksak ng sibat sa biliran ng Panginoon kung saan agad lumabas ang dugo at tubig. Ang kawal na ito ay si Longino. Ang kanyang pangalan ay unang nakita sa apokripal na Ebanghelyo ni Nicodemo. May mga kwento na nagsasabing siya noon ay may sakit sa mata, at noong mapatakan ng banal na dugo at tubig ang kanyang mga mata, matapos tarakan ng sibat ang tagiliran ni Kristo, siya ay gumaling. Pinaniniwalaang nagbagong buhay siya at naging Kristiyano matapos ang mga pangyayaring ito. San Matias. Ayon sa mga gawa ng mga apostol, matapos umakyat ni Jesus sa langit noong araw ng Pentecostes, nagkatipon ng mga tagasunod ni Jesus at nagsalita si Pedro sa kanilang harapan at sinabing dapat silang pumili ng makakapalit ni Judas Iscariote sa hanay ng mga apostol. Nika niya, "Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus
mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inakyat sa langit. At ang hinirang na maging apostol ay si San Matias. San Jose Barzaba. Siya ay kilala rin sa pangalang Justo. Silang dalawa ni San Matias ang iminungkahing makapalit ni Judas Iscariote noong Pentecostes, dahil sila ay mga disipulo na mula pa ng binyagan ang Panginoon hanggang sa umakyat siya sa langit. Matapos manalangin ng mga nooy natitipong tagasunod, ay nagpalabunutan at si Matias ang napili. Sinasabing isa si San Jose Barzabas sa 70 mababasa sa Ebanghelyo ni Lucas na isinugo ni Jesus na padala-dalawa para sa misyong kanyang ibinigay. Sa Kristiyanong tradisyon, si Justo ay naging obispo ng Eleuteropolis kung saan siya ay namartir. San Simon ng Jerusalem. Sinasabing siya ay pinsan o kamag-anak ni Jesus. Ayon sa kasaysayan at tradisyon, siya humalili kay Santiago, anak ni Alfeo, bilang obispo ng Jerusalem matapos manubig ang Jerusalem noong taong 70. Siya ang namuno sa pagtakas ng mga Kristiyano papuntang Pella bago ang unang digmaan ng mga Hudyo at Romano. Ayon kay Eusebio, siya ay pinatay noong 107 o 117 sa paghahari ni Emperador Trajano. San Juan Marcos. Si San Juan Marcos ay nagsulat ng aklat ng mabuting balita ayon kay Marcos. Ayon sa mga gawa ng mga apostol, siya ay kasama at katulong ni San Pablo sa kanyang mga misyonaryong paglalakbay. Ayon kay Eusebio ng Cesarea, kinuha ni San Pedro si San Marcos bilang makakasama sa kanyang mga paglalakbay. Isinulat ni Marcos ang mga sermon ni Pedro at dito nabuo ang kanyang ebanghelyo. May mga tumutukoy sa kanya bilang ang binatang nakasulat sa ebanghelyo na walang ibang damit kundi balabal na lino na naroon sa Getsemani noong dakapin si Jesus. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Ayon sa mga gawa ng mga apostol, sa kanyang bahay tumungo si Pedro matapos siyang palayain ng isang anghel mula sa bilangguan. Sa bahay na ito ay maraming nagkakatipon at nananalangin. Sinasabing sa tahanan din ito naganap ang huling hapunan ni Jesus at ng mga apostol, at dito nagtipon ang mga alagad nang bumaba ang Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes. Susana. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Lirio. Ayon kay San Lucas, si Susana ay isa sa mga babaeng gaya ni Maria Magdalena at Juana de Cusa na pinagaling ni Jesus sa mga karamdaman at masasamang espiritu. Kanilang tinustusan ang mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad mula sa kanilang sariling mga ari-arian.
San Jose ng Arimatea. Isa siyang pariseyo at miyembro ng Sanhedrin na dating lihim na sumunod kay Jesus sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Ngunit noong litising si Jesus, hindi siya sumang-ayon sa desisyon ng Sanhedrin. Nakasulat naman sa Ebanghelyo ni Juan na siya ang humingi ng pahintulot kay Pilato na makuha ang bangkay ni Jesus. Kinuha nila ni Nicodemo ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Ayon naman kay San Mateo, ang libingang ginamit sa paglilibing kay Jesus ay kanyang pagmamayaan. Santa Veronica. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay naawa kay Jesus noong makita niya itong naghihirapan habang pasan niya ang krus patungong Kalbaryo. Inalok niya si Jesus na punasan ng kanyang mukha sa kanyang dirang. Tinanggap ni Jesus ang kanyang alok at nang ibalik niya kay Veronica na sa kanyang dirang ang imahen ng mukha ni Cristo. Hindi nabanggit ang pangalan ni Veronica sa Biblia, ngunit ayon sa apocryphal na Ebanghelyo ni Nicodemo, si Veronica ang babaeng dinudugo na gumaling matapos hawakan ang damit ni Jesus. Dapat dito din pala. Sa unahan din sila. Hindi pa meron. Ano pa gagawin? Muna po, makikiran po. Gusto po. Makikiran lang po. Paul. Tambah lang kita. Si Dolorosa, si Maria. Dati akala si Dolorosa, puta ko yun. Dolorosa Maria parang isa lang yun. Main event din niya kasi ngayon ko sa mukha. Kaya ngayon po nasa yung mukha ko, parang Ayan, okay lang. Dito lang? oh! Ano ba ito? Ha? Patay. Salamat kaya. Nuestra Señora de Alegría, ang mahal na Birhen ng Kagalakan. Ayon sa mga santo at manunulat, ang unang pagpapakita ng Panginoong muli na buhay ay hindi kay Maria Magdalena o sa mga apostol, kundi sa kanyang minamahal na ina,
Ayon sa kanila, ang tagpong ito ay hindi na kailangang isulat pa dahil ito ay dapat ng ating naiintindihan. Hindi nga ba't si Maria ang pinakanagdusa sa lahat noong pahirapan ng kanyang anak? Hindi rin nga ang puso ni Maria ang pinakanakiisa sa puso ng kanyang anak sa kanyang pagkamatay. Matuwid lamang na si Maria ang unang aliwin ng Panginoong muling nabuhay. Na ang puso ay tinarakan ng punyal ng kalungkutan, ang sapat unang buhusan ng nag-uumapaw na kaligayahan. Atin ngayong sariwain ang pagkakitang ito ng anak at ng ina, at nawa ay dumaloy sa ating mga puso ang kagalakang kanilang nadama sa oras na ito. Sa ating mga puso, tayo nawa ay umawit sa kasiyahan. Stigmatisan pa rin yung alam mo. Talagang tanggalin mo yung face. Hindi pa rin.
Tagal din ah. Bamuwi ba? Oo.